Ayan, so welcome back dito sa Day Enrica at sa Doy TV Sports. Well, dito po tayo, ako po si Doy, sa mga nagtatanong. Hindi kasi kilala eh. Okay, so pasensya na po kayo sa mga fans po na San Miguel. Alam ko po, sayang it's a great game. Yun nga lang, down the stretch, talaga pong malupit itong ating idolo na si Chris Newsome, O baka sabihin nyo na naman, nanalo Meralco, idol mo na yan. Hindi po, sinasabi ko sa inyo, nung nakaraang gilas, sinabi ko na sa inyo yan, na isa sa talagang gusto ko talagang player ay itong si Chris Newsome, at ito po si CJ Perez, lagi ko po sila binabanggit, mga selected, sineselect po natin sila, dito sa ating channel guys, sa ating sariling channel, para po sa Gilas Pilipinas. Kaya po talagang di na ako nagulat, So, yun po, mabilis ang update po, At bago po yan, well, kung nagustuhan nyo po itong ating channel, well, pasuyo na lang, para makasabay po tayo sa mga malalaking channel dyan at para makilala naman tayo, Kasi tinatanong tayo ng ating mga kung sino ka daw ba nagmamagaling. Well, hindi po, Meron lang po tayong sariling channel at dito po tayo nagsasalita, At ayun, nagkataon po kayo po pwede nyo pong gawin yan, Anyway, ito na po ang update. Well, natalo po ang SMB, At lamang lang mo po ng 4 ang Meralco dahil po yan sa last 5 points, nito ni Chris Newsome, yung kanyang crucial 3-point shot at ito pong kanyang free throws. Napakalupit, consistent na player like an import guys, right? So sila po talaga ang yan po naging istorya. Okay, ano pong napansin natin? Nung bago po yung laro, nagbigay po tayo ng 5 dapat gawin na San Miguel, pero nag-stick po sila, sa kanilang lineup, which is okay naman po. Maganda po nilaro ni Motao Tua na may 19 points. Si Chris Frost dito nakakagulat, wala siyang points, pero meron siyang 4 rebounds and 4 assists. Wow. At ito naman po si Marcio, Junmar, meron silang 12 apiece. At CJ Perez is 18, Sa kabilang dako naman po, of course, si Chris Newsome, yung kanyang 26 points, At ito po si Bong Quinto, Dapat mapasama to sa Gilas talaga itong Bong Quinto na to, natin yan, i-campaign natin yan. Okay? So, yun nga, Clip Hodge, napaka-consistent guys, 13 points, ang lupit. Okay. Isa pa po sa napansin natin, di ko na po pakikialaman ang diskarte ni Coach Gallant, Yan po talaga kanyang diskarte, pagsabayin ang magkaroon ng traditional lineup sa court, sa pamagitan ng pure power forward at center, plus 3, 2, and 1, guard, shooting guard at small forward. Di na natin pakikialaman yun. Yun na nga lang, ang akin lang po, sa akin lang, effective po yung nakaraan, di ba? Effective na sabayan ang Meralco. Pero siguro naisip po ni Coach Gallant, na basa na to, malamang ito ang gagawin na San Miguel. Ay tama, since effective, So yun ang marahil na naisip ni Coach, or talagang stick to the sila, which is maganda naman dahil nakascore po ng 19 ito si Motao Tua, So na nila ng husto yung advantage nila sa loob, offensive side. Yun nga, sa depensa, magugulat ka dahil kahit na nagsasabayan dalawang malaki, meron pa rin po second chance points. Ito pong Meralco, dahilan para po madali nila San Miguel, kasi nakita naman natin maganda ang bakbakan, Pero yun na nga, talagang napaka-consistent po. Kaya po sa nakaraang video sinabi ko na walang ibang gagawin ang Meralco, just doing their business, takbo. Yun po ang nangyari, yun po naging story sa last 3 minutes. Nakita nyo naman, kahit na 3 to 4 defense na po, zone defense, ito po ng San Miguel, nakikita nyo na po may now open at may now open. Nakikita nyo po, nauhuli, ito po si Motao Tua, naiiwanan yung bantay, nakakalibre po ang Meralco, at yun po ang naging istorya, Hindi po nangyari yan nung nakaraan laro, kasi nga nag-all small sila, tinapatan nila ang lineup ng Meralco. At sila pa ang nakatakbo, So inaasahan ko sana na uulitin nila yan, pero hindi. Sa first quarter pa lang, stick to the same lineup sila, It's a good
quarters naman po nilaro nila, no? Talagang they stick to their identity. Okay po yan, no? Yun na nga lang, down the stretch, siguro kailangan talaga ng adjustment. Pero again, I understand Coach Gallant, maganda nilalaro ni Mo. Bakit mo ibabangko? So siya talaga ang magtatapos ng laro kung ganyan ang laro, no? I agree. Pero yun na nga ang naging istorya, no? Alam po talaga ng Meralco kung paano iikot ang bola, kung paano nila lalaruin ang depensa ng San Miguel, ano po. Yun nga sinasabi ko, it's hard to defend that, no? It's hard to match the intensity, yung confidence level ng Meralco at to this point, no? Pero wag mo natin kakalimutan na itong si Teng, no? Talaga po nagpasikat, no? Talagang yung isa pa na player nila, si Jericho Cruz, no? Talagang at si Trollano. Talagang nagpakita talaga sila ng husto. Yun na nga lang, kinapos, no? Pero ganun pa man, meron po tayong game 4 na aasahan, no? Sigurado pong matinding adjustments ang gagawin dito ni Coach Gallant, no? I want to call him Gallant, no? Pero Gallant po yun. At yun po, no? Naging istorya, no? At pag-uusapan po natin yan. Sa tingin ko lang po, ang magiging adjustment ng San Miguel. Well, sa mga taga San Miguel Beer natin dyan, guys, kahit natalo tayo ngayon, well, they can adjust, no? Yan po ang laro ng basketball, no? Yan po maganda sa series, no? Na hindi isang laro lang tapos na ang laban, no? That will concludes all, no? Well, to this point, well, nasa period of adjustments pa rin ang lahat, no? Ang San Miguel dyan dahil ang Meralco hindi po nag-a-adjust, no? Nakita nyo naman lineup nila consistent, di ba? At hindi all the time nagsasabay itong si yung dalawang sentro nila, no, kundi number 4 talaga nila si Cliff Hodge. Nakita nyo naman napaka-consistent. Intensity po talaga dapat once you're in the court, no? At yan ang pinakita ng Meralco. Kaya po sila ngayon. Alam nyo po, kung hindi nagpalit ng lineup ang San Miguel, kung hindi po nila ginawa yung katulad po ng ating na isuggest, no? Katulad, no? Siguro, nagkataon lang. Pero as you read the game, yun po talaga dapat kasi ang gawin, no? On my own assessment. Yun po dapat ang gawin, kaya po nanalo sila. Nagtataka lang ako bakit hindi nila ginawa, no? Down the stretch again, no? Pero yun na nga, nasagot na rin kanina yan. You can't sit the guy who's scoring, no? Na maganda nilalaro, di mo pwede upo. Yun na nga lang. Again, that's how brilliant Coach Trillo is. Alam nila kung paano i-exploit, no? Yung kahinaan na yan sa depensa. Again, kahit nag 3 to 4 defense sila, it's still mahihirapan po makabalik si Tautua, no? Ilang occasions po nangyari yan, no? At that's the story of the game. Okay, so yun lamang po at congratulations sa Meralco, no? You deserve this win, guys. Kung hindi kayo nanalo or natalo, no? na San Miguel, baka po sweep na ang pinag-uusapan natin sa susunod na content. So yun lamang po. Magkita-kita tayo, no, sa susunod na content po, no? Dito lamang sa Doy TV Sports sa Day Enrica YouTube channel. At yan po i-discuss natin. Ang magiging diskarte naman po ni Trillo. Ayan. Lipat naman po tayo sa another sa another coach. So yun lamang po. At maraming salamat, no, sa inyong panonood at magkita-kita tayo sa susunod na content, no, bago ang tip-off ng Game 4 dyan po sa PBA. Muli, maraming salamat po. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.